Dalawang aide naman ni Vice President Sara Duterte ang inaasahan na hinga ng prosecution panel ng naideklarang hostile witness sa impeachment trial kaugnay ng umano'y maling paggastos ng confidential funds. Kinilala ni Bicol Saraw Party List Representative at Prosecutor Terry Ridon ang dalawa bilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ayon kay Ridon, maaring hilingin ng prosecution na ideklarang hostile witnesses ang mga ito o mga tauhan ng OVP at DepEd na nag-report kay Duterte noong siya umano ang siya ang namuno sa dalawang ahensya na yan mula 2022 hanggang 2024. Sinabi ni Ridon na makatutulong ang hostile witness status para magamit ng prosecution ang leading questions at mapabilis ang pagdinig. Samantala, inaasahan muling mapapatunayan ni Fajarda ang nauna niyang testimonya sa Kamara na inutusan umano siya ni Duterte na i-turn over ang 112.5 million pesos na DepEd confidential funds sa isang non-DepEd personnel. Lunes tayo ngayon, August 24, 2026. Sa ulo natin mga balita. Paano ka lang ilipat mo ng hapon ang schedule ng impeachment trial inaasahang pagpapasyahan ngayong araw? Ang prosekusyon, suportado naman ang iminumungkahing revised schedule ng paglilitis. National Kidney Transplant Institute full capacity na ngayon dahil sa paglobo ng kaso ng mga leptospirosis. Paano pa, partner, yung mga CKD patients na siksikan na to start with, no? Oo. Panibagong oil price hike naman, tataas na naman kasado bukas. Kasi Brent crude nitong Friday tumaas din ng $94 per barrel from 88 From 80 plus, ano? Hepe ng PNP HPG National Capital Region, sinibak matapos ang konfrontasyon sa mga agents ng Bureau of Customs sa ikinasang raid ng HPG sa Bulacan para doon sa pagsusunog ng mga nakukumpiskang sigarilyo. May bagong role na raw pala ngayon ang HPG. May bagong role. Pulis naman naputulan ng kamay matapos tagain ng nag-aamok na lalaki sa San Jose sa Camsur. Tatlong bagyo sa labas ng Philippine Air Responsibility, binabantay ng Pag-asa. Pero yung Typhoon Saudel, inaasahang papasok sa bansa ngayong araw. Radyo natin nationwide! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Kasama niyo po Cheska San Diego, Bobadilla. At ko yung Angel Angelo Palmona sa detalye ng mga balita. Binabantayan nga ng Pag-asa ang tatlong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa mga minomonitor ng Weather Bureau ang Typhoon Saudel na inaasahang papasok sa far line ngayong umaga o mamayang hapon. Ulitong namataan sa layong 1,680 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 175 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso nito maabot naman ng mahigit pa sa 175. Ang takbo nito ay nasa 30 kilometers per hour. Bantay sarado rin ang Pag-asa ang Tropical Depression Genari. Ito yung dating bagyong Neneng. At isa pang bagyo na pawang nasa labas naman ng far line. Nakahanda naman ang Office of Civil Defense, gayon din ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, ganon din ang mga LGU sa posible na namang epekto ng habagat at tatlong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inaasahan na magsisimula ang monsoon rains ngayong Lunes o bukas, Martes, magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Posible anya ito magdulot ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog, dam at reservoir at makakaapekto rin sa transportasyon at sa agrikultura. Kaugnay nito, pinaigting na ng OCD ang monitoring at koordinasyon sa ibang government agencies at pamahalang lokal sa mga lugar na maring maapektuhan ng sama ng panahon. Tiniyak din ng OCD ang kahandaan ng response teams, assets at mga food at non-food items para sa agarang distribution. Kaya lang kanina, partner, nakausap din natin si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Bad news para sa Mindanao. Maulan. Yung naranasang ulan noong Biyernes ay hindi masusundan this week.
Oo. para na sa mga pananim yan, partner. Oo, parang pinatikim lang ng konting na respite yung mga puno. So, ibig sabihin, hindi pa sapat yung mga pag-ulan na yun, partner. Wala sabi niya maaaring magkaroon ng mga pagulan pero panandalian bandang hapon pero mahina. mababa yung probability. Kasi nga hindi naman naapektuhan itong weather disturbances na nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Luzon at Visayas. Kaya yun lang yung hindi kagandahang balita para po sa mga taga Mindanao. Kung pwede lang sanang ilipat, partner, no? Doon Sana sa nga, mga diba? lugar na kailangan ng mas Sana nga, maraming ulan. kaso ayaw nila Swap na lang, swap. Inaasahang pagpapasyahan naman senador ngayong araw ang magiging pinal na schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, magpupulong ang lahat ng mga senador para pagdesisyonan ang mga panukalang ilipat muli sa hapon ang schedule ng impeachment hearing para mapabilis ang pagpuproseso at magkaroon ng mas mahabang oras. Nahiwalay na pahayag sinabi naman ni Senator Ping Lacson, pabor ang karamihan sa mayoriya na gawing hapon ang impeachment trial mula September 1. Sabi ni Senator Lacson, sa ilalim ng panukalang set-up, gaganapin ang Senate session tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, habang ang impeachment proceedings naman ay babalik sa alas 2:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi. Gayunman, wala naman anyang pressure na tapusin agad ang paglilitis sa nasabing oras dahil maaari naman itong i-extend hanggang alas 10 ng gabi o alas 11 ng gabi kung Puyat, kinakailangan. Tapos kinabukasan meron na naman, partner. Alas 10 naman uli kinabukasan. Oo. Suportado naman ho ng prosecution team ang panukalang baguhin nga ulit ang schedule ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Manila Representative Joel Chua, nais nila na matapos agad ang kaso ni Duterte kaya bukas sila sa anumang hakbangin na magpapabilis sa proceedings. Git ni Chua, sang-ayon sila sa panukala ng mga senator judges na isagawa ang trial mula 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi o mas mahaba pa, depende sa sitwasyon o mapapag-usapan para mapabuti ang daloy ng trial at mas maiwasan ang mga pagkaantala. Una nang sinabi ng prosekusyon na target nilang matapos ang presentation ng kanilang mga ebidensya sa darating na Setyembre o next month. Next week na yan, partner. Matatandaan na sinuspindi ang pagdinig noong nakaraang Martes at Miyerkules dahil sa sama ng panahon. Makatutulong ang panukalang ilipat muli sa hapon ang schedule ng impeachment trial ni VP Inday Sara para mas mabigyan ng pagkakataon ng taong bayan na masubaybayan at mapanood ang paglilitis. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal to spokesperson ng House Prosecution Team, sa harap ito ng proposal na baguhin muli ang schedule ng impeachment proceedings. Ayon kay Tolosa, marami ang hindi nakatutok sa trial dahil sa karamihan nagtatrabaho tuwing umaga. Iginit din ng abogado na handa naman ang prosekusyon na sumunod sa anumang magiging desisyon ng impeachment court hinggil sa naturang usapin. Wala anyang dahilan para hindi sumunod, lalo na kung ito'y makapagpapabili sa pagdinig dahil mas mabibigyan ng mas maraming oras para tapusin ang testimonya ng isang testigo. Handa pa rin si dating Senador Antonio Trillanes IV na humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang isang prosecution witness. Ito naman ang pinahayag ni Prosecutor Representative Terry Ridon sa harap ng ginagawang paghanda ng House Panel para sa pagpapresenta ng may ebidensya kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ayon kay Ridon, kasama si Trillanes sa listahan ng mga potential witnesses ng prosekusyon, ngunit wala pa rin silang pinal na desisyon kung ihaharap ang dating senador sa witness stand. Matatandang sinabi ni Trillanes sa kanyang pagharap sa House Committee on Justice noong Abril na nasa 2.407 billion ang perang pumasok sa joint accounts ni VP Inday Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2003 hanggang 2016. Wala naman daw nakikitang problema si House Prosecutor Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pagliban ng ilang senator judges sa impeachment trial ni VP Sara Duterte basta't napapanatili daw ang quorum. Ayon kay Ridon, dapat magpatuloy ang paglilitis hanggat may sapat na bilang ng senator judges para makapagsagawa ng opisyal na gawain ang Senate Impeachment Court.
Court. Samantala, giniit ni Ridon na hindi humihiling ang prosecution na baguhin o ibaba ang vote threshold para sa conviction. Giit niya na sa senator judges ang pagpapasya sa interpretasyon ng konstitusyon sa kinakailangang boto. Ayon kay Ridon, hindi daw absolute number na 16 ang nakasaad sa konstitusyon kundi 2/3 of all senators. Kaya nasa senator judges na ang pagpapasya kung paano ito dapat maipatupad. Pinabulaan na ng spokesperson ng Senate Impeachment Court na nangangalap ng boto ang presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Tinawag itong gossip, chismis, puro espekulasyon. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, walang katotohanan ng mga ulat na kinausap ni Escudero ang mga senador sa minority bloc para makakuha ng kinakailangang boto. Iginiit niya nakatutok ang senador sa mga pagsusuri ng mga testimonya at dokumento sa impeachment trial. Nagugit ito sa nangyaring pagkikita ni na Escudero, dating Vice President Leni Robredo at Public Works Secretary Vince Dizon sa isang almusal sa Pampanga noong Sabado. Kasi nga nagpunta ng Pampanga at Bulacan si Secretary Vince Dizon. Nagkataon yatang nandun sa lugar si Senator Chis at saka si dating VP Leni. Nagkita-kita sila. Nagkita-kita, nag-breakfast kasama si Governor Baby. Sinabi ni Tongol na bahagi ito ng legislative duties ni Escudero at matagal nang magkakaibigan talaga ang dating Senate President at dating Vice President na si Leni. Kaya't sila ay nagkita-kita doon at ang common denominator naman nila pareho silang Bicolano. So hindi dapat bigyan ng kulay yan, partner. Chismis lang daw yan. Chismis lang daw yan. Walang basihan. Baseless. Partner, balita muna mula sa Land Bank of the Philippines bago ho tayo mag-commercial break. Nagkaloob ng Land Bank ng 155 billion pesos na financing facility naman ito sa isang digital payment solution para sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation upang higit na mapalakas pa ang operasyon at suportahan ang patuloy na pagpapaunlad sa sektor ng enerhiya sa bansa. Sa ilalim ng isang kasunduan, magkakaroon ng mas malaking kakayahang pondohan ng SAM o yung korporasyon na yan ang mga pangangailangan habang ang Land Bank Link.biz portal ang magbibigay ng mas mabilis at mas maging hawa na online payment channel para sa mga electric cooperative, power companies at iba pang otorisadong nagbabayad ng universal charges. Inaasahan na mapapabilis nito ang pagkolekta ng mga bayarin sa buong bansa habang pinatitibay ang efficiency, transparency at accountability ng mga transaksyon sa sektor ng enerhiya. Bahagi yan ng matagal ng ugnayan ng Land Bank at ng SAM na pagsusulong ng reforma sa power sector. Sa mga nakalipas na taon, naglaan din ang Land Bank ng malaking financing package para sa kumpanyang yan o korporasyon, kabilang ng syndicated term loans na nagkakahalaga ng 110 billion pesos noong 2024 at 100 billion naman noong nakaraang taong 2025. Online na naman din pinag-uusapan, partner. Naglunsad naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR Guarantee website. Ito'y naglalayong tulungan ng publiko na malaman kung lehitimo, lisensyado ba ang isang online gaming platform. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng programa, maprotektahan ang mga manlalaro laban sa online fraud, scam at mga illegal gaming sites. Sa website, makikita ang regular na pag-update ng listahan ng mga lisensyadong internet gaming platforms na nasa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Maaaring direkta ng puntahan ng mga manlalaro ang gaming site mula sa naturang page. Hinimok ni Chairman Tenco ang publiko, beripikahin muna ang isang gaming platform bago maglaro o magbayad, lalo't dumarami ang reklamo laban sa online gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo sa kanilang mga manlalaro. Mga manunuba ba? Radyo natin nationwide.